Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon pong araw na ito, bigyan niyo ulit ako ng inyong kalahating oras, mga kaibigan, ng napakalagang oras ninyo sa inyong mga buhay. Ngayong araw na to, nako, meron tayong itong babaeng ito na mga kasama ko, mga kaibigan. Alam niya na kapag nakikita ko siya, like ko siyang sinasabi, magdagdag ka pa ng lahi mo, magdagdag ka pa ng lahi mo, mag-anak ka pa, mag-anak ka pa, mag-anak ka pa. Kalang, single mother naman siya. Paano mangyayari yun? Sabi nga niya, ihanap mo ako. Sabi niya, ganon. Ngayong araw ito, mga kaibigan, isa sa pinakamaganda na nakita ko na tatlo na anak nito eh. Alam ko, 3 anak nito eh. Pinakamagandang nanay, mga kaibigan, na isa sa pinakamagandang nanay na nakita ko na lagi kong pinupuri kasi kapuri-puri talaga ang kanyang ganda. Let's welcome, mga kaibigan, the National Director of Mrs. Universe Philippines. Walang iba kundi si Maria. Ang ganda ng pangalan, Maria. Maria, lalo kapag parang Maria La del Barrio, Maria Charo Calalo. Magandang araw sa iyo, Diyosa. Yes, hello. Magandang araw sa iyo, aking kapatid na attorney Ton. Thank you sa iyo at natuloy din ang aking guessing dito sa I Spotted ng Aliw 23. Ang tagal-tagal na. Yes, kailan ba yung last time pala, during the campaign season natin. Diba? And thank you for your support. And syempre sa lahat ng mga bumubuo ng family ng Aliw 23, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Buti nakabawi ka na. Hindi pa rin masyado. Nakabawi na sa tulong, ang ibig ko sabihin, ha? Yes, oo. Hindi pa ganun kasobrang kabawi, pero masaya ang experience, and pag binabalikan mo yung mga nangyari, parang it's a mixture ng stress. Pero happy ka sa outcome ng nangyaring ginawa. Pero hindi yan ang tanong ko talaga. Ang unang seryoso kong tanong sa'yo, kumusta ang love life? Ang love life? Ay, nako. Ganun pa din. I'm still single pa din, but I'm happily in love with my family, especially my kids and buong family ko and my friends. And syempre yung mga bumubuo at yun nga, meron tayo ngayong bagong set ng Queens of Mrs. Universe Philippines. Iyon, Queen, kasi ang tawag ko dito, Queen Diyosa ang tawag ko dito eh. Queen Diyosa, ang pagkakaroon lamang ng isang pageant, local pageant, napakahirap. Napaka-stressful. Lalo na yung ikaw mismo ang maging country host ng Mrs. Universe International. Gaano kahirap? Sobrang hirap. Kasi syempre, di ba, after the campaign. So, dapat mas nag-focus ako before talaga sa for the 2025 Mrs. Universe. Hindi natin nagawa yun kasi nga sumabay yung campaign period natin. Nung eleksyon. Nung eleksyon. So, pero gusto ko malaman, gaano katagal ang preparation itong katatapos lamang na Itong kakatapos lang, siguro inabot lang ako ng 2 months preparation. 2 months lang? Yes. Yung 2 months preparation ko na yan, actually, syempre, meron na naman akong before na naka-prepare. Yes. Kaso lang may mga changes, halimbawa sa director ko, sa staff ko, na nagkaroon ng changes lahat kasi nagkaroon ng pagbabago. Nagbago ako ng director. Yes, Pero we're good, ha? We're good naman ng yung dati. Kasi this is the second time na naging host country ka. Yes. So, supposedly, director ko yung sa last national ko, pero nagpaalam siya sa akin na maganda naman. And for the family, nila yun. So, okay lang pag anuhan ko. And then, tinulungan din naman niya ako doon sa mga staff ko dito. Pero syempre, hindi ganun kadali kasi parang panibagong production and then yung gagawin namin. And naging madali naman sa akin because of the help of my children, which is si Ina, Isa, Gabi, na talagang nag-hands-on na tumulong dito sa preparation ng Mrs. Universe. Grabe, no? Ilang candidates? 100. Ang original niya is 130 ang nakabigay sa akin. Pero ang nakarating dito is 119 to 120 delegates. Wow! All over the world ito, mga kaibigan, na pinag-uusapan namin, ha? Hindi ito sa Pilipinas, ha? Ibig sabihin, ang mga pumunta rito sa Pilipinas, nagdagdag sila sa turismo ng Pilipinas. Yes. So nakatulong ka sa turismo ng Pilipinas? Nakatulong tayo sa turismo. And one of the judges natin, andyan si Mr. Ivan, which is isa sa mga officer ng DOT.
na talagang sinuportahan niya tayo. Oo, kasi dapat lang. Yes, and syempre yung mga taga-PAEC na talagang mga about the tourism din na nag-ano sila for yung museum na A-Museum na bago lang yan na bago-bago talaga din. Mind-blowing daw. Yes, sobrang ganda. Oo. Ganda talaga. And hopefully natuwa naman sila. Oo, kasi nakita ko sa mga post ng mga naging candidate na ang ganda-ganda Hindi talaga sila basta-basta nag-support or sponsor for that. Pero nakita nila yung dami ng it's about tourism talaga. Oo. Ang galing. Ang galing. Sabi ko, ang galing ko pala. Yes, of course, kasi in just 2 months. Yes, I'm so proud of myself. O, di ba? Love yourself. Kasi usually, mga kalahating taon ang preparation yan Yes. Di ba? Siyempre, yun naman, nag-prepare na rin ako before. Mga siguro, since 2023 kasi yung first ko. So, siyempre, alam ko na. So, meron akong 2 years preparation for that. Then nahati nga because of my campaign. Oh, yes. So ginawa ko niyan, although nagka-campaign tayo, unti-unti ko nang binubuo. Pero yung talagang sasabihin mong nabuo ang lahat na ito. 2 months and yung a week before dumating sila. Yun talagang pinaka-final. Meron bang mayroon ka bang ginawang malaking changes doon sa nauna mong pagkakaroon dito ng Mrs. Universe? Mrs. Universe? Pinakamalaking changes, mas naging hands-on ako. Ngayon? Talagang nakatutok ako. Ako mismo sumasagot sa mga inquiries ng mga delegates. Then, nung dumating sila dito, ako talaga nag-aasikaso. Together with yung family ko, yung 3 anak ko na ngayon lang sila talagang tinulungan ako ng since they are already graduated na naman sa college. Paano mo na ipakita sa mga candidate, Queen Josa, yung ganda ng Pilipinas? Aside from, of course, ang national director, ang host countries, napakaganda. Number 1, syempre, yung hospitality ng Filipino. And of course, yung mga pinuntahan natin, syempre yung place pa lang, ng venue pa lang natin. Once sinabi mo, yung ating gala night, yan, thank you Manila Hotel. Syempre, one of the iconic hotel yan ng Philippines. And sinundan pa yan ng Okada Manila. Na talagang doon natin ginawa yung national costume nila and the grand coronation. Hindi lang isang gabi, 2 nights. Ang ginawa natin for Okada Manila. Grabe. Oo, and nagdasal ako, talagang sabi ko, kasi medyo na-feel ko na yung anxiety, na parang kahit nakapikit ako, parang ano na mangyayari, may manonood ba, may ganito ba, may ganyan. I prayed to God and talagang binigay ko na lahat sa Kanya. Sabi ko, God, bahala ka na. Dasal talaga, ang galing. Ang galing talaga. So masasabi mo na it's 100% or more than 100% successful? Successful. Wow. Yes. Successful talaga. Hindi ko na-expect kasi ang alam ko for the finals, ang manonood lang talaga dito sa Philippines. Yes. No? Pero nagulat ako, yung mga from ibang bansa talaga, yung mga families, friends nila talagang they bought tickets. Wow. Bumili sila ng tickets. Kasi lahat talaga, they, nag-support sa atin. And kahit yung mga previous beauty queens, national directors, talagang they supported the event at bumili sila ng ticket for watching the show and event. Kasi alam naman nila yan na every time na meron kang ganyan na event o nag-host ka, alam nila, you need to spend much, lalo na sa host country or host na tao na nag-host dun, nag-produce dun sa event na yon. And kami rin naman, in return, dun sa, halimbawa, for next year, iba naman yung mag-host, ganun din naman kami. We will support them also. Yes. Actually, nakaka-proud, Queen Josa, kasi nakaka-proud dahil second time Ibig sabihin, nagustuhan. Yes. Nagustuhan yung klase ng pag-host mo noong first time. Yes. At saka si Saba, yung owner, hindi yan basta-basta. Sobrang yung mapili, kumbaga, na kapag hindi niya nakuha yung gusto niya sa isang country. Hindi niya i-award sa'yo. Oo, hindi niya i-award. Nagkaroon ba ito ng bidding? Not bidding, pero kasi marami talagang gustong mag-host, no? Of course. Pero pinipili talaga nila ng organization. And I'm so happy and lucky na for the second time. And doon kung makikita mo sa numbers ng mga
nag-compete. Ang pinaka-highest number na nag-compete is during the 2023 and 2025, which is akin yun. Ay, talaga? Yes. Pero ito talagang pinakamarami ngayong taon. Ito yung pinakamarami. Kasi 2023, mga ilang lang yun? 90, almost 100. Almost 100, pero almost ito more than 100. More than 100, together with the family and friends ng lahat ng candidates natin. Queen. Grabe, ang galing! Queen Josa. Queen, no? Responsibilidad mo ang seguridad ng mga candidates. Yes. Paano mo na-handle to? So, syempre, with the help of my friends and yung mga, kumuha talaga ako ng team para dito. And, syempre, yung security na rin, kumuha rin tayo ng tao para ma-secure talaga yung seguridad ng mga to. Kasi mahirap eh. Oh, yes. And then, we assign people to, from day one, dun sa airport, going to the hotel, and hotel, going back to airport, ganon. Then every day we have parang series of events yan from October 1 to 8, may mga details na events namin. So, syempre, I need to hire people for them. Parang by group. Binigyan ko sila ng, ito, yung naka-assign by group A, B, ganyan. Oh, ganon, wow. yes. Ang dami mong kinakuha. Ang dami. Ang dami tauhan. Ang dami. Pero actually, kahit marami yun, parang pagdating doon, parang kulang pa din. Pero alam mo, may sasabihin ako sa'yo na feeling ko hindi mo pa to alam eh. Isa sa mga naging guest ko dito na naging candidate din dito sa Mrs. Universe, super pasasalamat siya kasi nagkaroon siya ng problema sa passport yata. Okay. At nung malaman nung na sasali siya sa Mrs. Universe, naging very madali sa kanya para maayos yung problem niya doon mismo sa embassy nila. Dito mismo sa NAIA. Actually, syempre may tulong din ng DOT. Kumbaga na yun, na may mga parating. Kumbaga na-advise na sila. Yes, And ako naman, nakipag-ugnayan din tayo sa Department of Tourism talaga na ipinarating natin sa kanila na may darating dito na mga candidates for Mrs. Universe. Kasi ang Department of Tourism natin, di yan basta-basta nag-sponsor. Yes. Kahit mga international pageant, medyo maano yan. Yeah. Medyo mahirap yan. Kasi alam nila na malaki ang may tutulong sa turismo ng Pilipinas eh. Kasi hindi naman lahat ng umuwi kagad after the pageant, no? May mga nag-stay. Yes. Oo. Grabe, no? Wala naman naging pasaway ng mga candidates. Kasi mga nanay na ito common na yan eh. Siyempre, diba, yung mga little things lang siguro na, about yung communication siguro. Kasi nung una, ang tagal namin mag-WhatsApp. Kasi mahirap. Kasi when you're grouping and you getting all the numbers, mahirap hanggang hindi mo pa lahat na dumadating dito sa Philippines. So siguro yun ang pinaka na-encounter lang namin. Tapos meron din siguro language barrier. Yes. Kasi hindi lahat marunong mag-English. Yeah. Hindi lahat makakaintindi ng English. Kaya nga pag nung hindi pa sila dumarating, ako talaga sumasagot sa kanila. Talaga? Kasi when I assigned it to someone else, they will ask me pa din di ba? So parang ganun-ganun lang. So ako na lang, sige, ako na sasagot, ako na lahat. Tsaka gusto ko ring makilala sila. Yes. Gusto ko ring makilala sila. Kasi ikaw kilala nila eh. Pero hindi pa nila alam na ako yung sumasagot. Hindi pa. Parang lang. Siyempre, di ba? Parang, hi ma'am, this is ganito. Parang one of the member ng staff ng Mrs. one of the staff. Then, nung nalaman nilang ako yon, ay nako, sobrang happy sila. Oh, ma'am, ikaw pa. Ma'am, is you, yeah. Kasi, siyempre, hindi nila akalain na napaka-humble naman ito sumagot. Tapos ikaw pala yun. Ako yun. Ikaw pala ang... Ako yun. Ikaw palang dahilan kaya sila nandito. Ako yun, kaya medyo, ganito pala. Kasi I want to know I want to know all the details. Kasi yun ang kaiba. Nung first ko niyan, lahat yan, parang, okay, I have the people who will assign to this, ganyan. So pagdating dito, hindi ko kilala bawat isa. Yung parang, si ano ba yan? Si ganito ba yan? Pero ngayon, alam ko, ito yun. So it's you. Alam mo yun, ang ganda nung feeling na... Yes. And then, every time malalaman nila, happy sila kasi hindi nila in-expect na ako yung mismo na mag-a-assist sa'yo. Correct. So I'm building not only for one event I'm building a relationship with them. Kasi I'm not only here as a host, but I'm a friend. Yeah. You know, I'm a friend. Correct. Kasi usually pag host medyo, bahala na sa inyong mga staff. No. Di ba? Ikaw maganda kasi
para alam mo na rin kaagad kung ano magiging problema. Yes, no? Kasi ako din naman yung dulo eh. Correct. Correct. Sa'yo din naman mapupunta. So may time pa ako sasagutin kita. At ako na lang. And I'm happy kasi nakilala ko sila, and not only the candidates, the family, and the husband actually, mga husbands nila. Aside from the winners, sino nagtatak sa'yo? Sino ang tumatak sa'yo? Siyempre, aside kay Sava. Yes, of course. Yes. Tumatak sa akin yung mga, Meron ba isang delegate o isang candidate na tumatak sa'yo? Si Mrs. Sakura, actually. Sakura, from Japan din siya. She's a Filipina, but she really looked like Japanese. Okay. Kasi ang maganda sa kanya, nung nakausap ko siya, yung niya yung advocacy niya for the kids, which is talagang nandoon na ginagawa niya. And sino pa ba? Margarita Island also. Very, sila, talagang friendly. Yung mga nila doon. And yung mga Filipina natin na nandun din. Meron din akong ka-guardians na sumali doon. Oh, really? Yes, si Mrs. Germany. Oo. Then, yung mga Filipina candidates also, sina Euro Philippines. Parang, it's a, parang nag-combine. Hindi man sila representative ng Philippines, but there are Filipinas. Yes, correct. And yung, pag andito sila, parang alam mo, feeling mo na, from Philippines din sila. Yes, totoo yun. And yung help nila, kahit yung mga national directors na Filipina, na tumutulong din, si Eds, malaking tulong din sa akin that time. So, hindi lamang ikaw ang parang naging guardian, kundi itong mga Pilipina din ang candidate, yes, no? Yes, sila din. Sabi ko, you help also, you're a Filipino, you're a Filipina. So, you also help to, to promote our Philippines, so ganito to everyone. Totoo. So, hindi lang ako yung host. Kumbaga, kayo lahat, meron kayong designated sa inyo na as a host also, especially yung mga queens ko dito sa Philippines. Alam mo, gusto ko, Queen, malaman, ano ang naging totality, yung performance, ano ang nasabi ni Sava, yung owner ng Mrs. Universe? I am the best. Maria, you are the best. Talaga? Yes. Maria tawag niya sa'yo? Yeah, Maria. Maria. Wow. He's like a brother to me, actually. 2019, when I joined Mrs. Universe, diba ako yung nag-represent ng Philippines. Sa Guangzhou, China yan eh. Noong time na yon, doon ko first na-meet si Sava. Crush ko yan. Noong panahon na yon. Sava is German or Russian? Bulgarian. Bulgarian. He's the owner of Mrs. Universe International. Yes, Sava Chekhov and Maggie. Si Maggie, yes. So sila talaga yon. And then may isang Chinese din doon na host that time. Sila yung host country. Super crush ko yun. Si Sava? Sava and yung ito revelation. And yung Chinese guy. Okay. Tapos ngayon, dumating din yung Chinese guy dito sa Philippines ngayong year na to. Sabi ko, ay! Pero we're friends talaga. Yes, ngayong brother na lang brothers talaga. As in brothers and brothers ang tulingan talaga. And family talaga. Yun ang maganda kasi sa Mrs. Universe International namin. We're building not only for business, but for being, one family. And yun nga, happy ako na for the second time dito ginawa. And may third pa yan. Yun! Ang gusto ko, actually, isusunod ko na sana yun. Kung nagpahiwating ba si Sava na magkakaroon ng third episode dito sa Pilipinas? Yeah. Yes. Ibig sabihin, so totoo talaga. Totoo talaga na the best ka talaga. Totoo. Yes. Siguro, maybe because siya, parang, kasi kahit na ikaw ang host country, dapat may participation pa rin siya sa security ng kanya. Kasi candidate niya yun eh. Seguridad niya, responsibilidad niya rin yun eh. Pero dito siguro, kapag sa Pilipinas, parang, ay, wala na akong intindihan pa. Wala na. Bahala na si Maria dyan. Ganyan siya. Kaya pala. Ganyan siya. And ako naman, hinahayaan niya ako eh. Kumbaga, kung ano yung style ko, kung ano yung gusto kong mangyari sa production and everything, kung anong yung buong event na yun. Wow. Hinahayaan niya lang ako. Basta ako, syempre, sasabihin ko din sa kanya, these are my plans, so ganito, ganyan, okay. Ibig sabihin, medyo maluwag na siya ngayon. Yes, kasi very, sobra yung respect ko sa kanila. Talagang highly respectable. Pero ang isa sa pinaka nakaka-proud sa iyo,
Queen, ay this year, ito ang pinaka-highest placement ng Filipina. Kung di ako nagkakamali, pinaka-highest placement ng Filipina mula nang sumali tayo sa Mrs. Universe. Tama ba ako? Yes. At iyan ay through, sa pamagitan nino nga? Charo Laude. Hindi. I mean, sa mga candidate na sumali sa Pilipinas. Sorry, I'm younger pa ako. Lutang. Ano ba, yung yung mga delegates ko? Yes. Okay, for 2025, of course, our Mrs. Universe Philippines 2025, Vivian Caramba. Siya ang pinaka-highest placement, no? Yes, second Correct. place for the Mrs. Actually, 2023 din, yung ating representative ng Philippines. Nakakuha din siya. Oo, pero ito ngayon... Ito ngayon ang pinaka-highest talaga. Si Vivian, which is Caramba. second place. At saka siya yung nag-top 1 for yung leaderboard ng voting natin. Popularity. Siya rin. Oo. Kasi si Vivian Caramba, pag nakita mo siya, mukha pa lang, ang bait-bait tingnan. At saka nakita natin talaga yung suporta ng lahat ng kababayan natin dito sa Pilipinas, and yung support from the friends, family, sa talaga nandun. And syempre yung iba rin nating candidates, which is sina Jenny Mercado, na nakakuha rin sila ng mga award for that. And lahat naman sila deserving. Jenny, Angela, Susan Chin, one of the top 25 din, nakasali dito. And then yung ating previous naman na mga noong 2024 na ngayon din sila sumali, sina Mary Claire, na si Joy, at saka si Jemima. Siya na pala yun. So, 8 sila ngayon. 8 sila. Pero yung 5 finalists natin for 2025, yung batch in Vivian. Then yung 3 of them naman, yung 2024. Hindi nakasali. Yes, na hindi nakasali. Kaya ngayon. Buti tinanggap. Oo naman. Siyempre. Hello, galing sa'yo, no? Kasi supposedly Korea sila last time. So nagkaroon ng visa nila that time. So. May isang tanong ako bago tayo magtapos. Anong pagkakaiba ng Mrs. Universe sa ibang pageant for the Mrs.? Aside from, of course, alam naman natin na Mrs. Universe ay the most prestigious beauty pageant for the Mrs. I don't want to compare to anyone. Siguro yun ang pagkakaiba. Kasi every time tinatanong, what is Mrs. Universe? Sinasabi ko to, yung sa amin organization, which is we're advocating domestic violence against women for the Mrs. Universe International. Pero sa national, it's about women and children lagi ang magkasama. So, the purpose of the Mrs. Universe natin dito, you are capable of helping others, and hindi lang tayo for the physical beauty ang pinag-uusapan dito. It's more about how you empowered every woman, how you help the children na nangangailangan o yung mga tao nangangailangan sa atin. And especially, you have the respect sa organization and kung ano ka as ikaw. Diba? Tama. And yun, walang comparison. Basta we're doing the best of what we can do to everyone and to ourselves. Yun ang sa amin. At kung makakatulong sa ibang organization. And makakatulong. And believe it or not, no, Attorney Ton, maraming mga pageant na katulad din natin. Hindi kasi ako nanonood talaga. Kasi I don't want to compare. Kahit ako. So kung ano yung mga plano ko for the organization and yung mga events na ginagawa namin, because ito yon. So hindi ko ayokong isipin na I need to kasi wala lahat naman kayo magaling Correct. And lahat kayo may kanya-kanya kayong style of doing. Meron siya na hindi ko forte. So I have also the forte na hindi sila. And napakadaming Filipina na pwedeng sumali sa bawat organization. So I don't think na meron dapat na i-compare. And yun, basta ako, I know we are the best. Yabang ba? Hindi, totoo naman. Totoo naman. Yeah, totoo naman yun. Totoo naman. No questions asked. Kasi talagang ang Mrs. Universe talaga, talagang most prestigious usually. Basta. And I'm happy and I'm so thankful sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng sponsors na tumulong, all the press media na talagang nandyan for the Mrs. Universe Philippines Foundation, and to my little brave hearts sa mga bata na nandyan. Ang saya-saya nila ng
during the international event, pinasayaw ko sila doon. And binigyan ko talaga sila ng spotlight. Pwede malaman, ano itong Little Brave Hearts doon sa mga hindi nakakilala? Yes, Little Brave Hearts, ito yung grupo ng mga bata na may mga Down syndrome, na mga special children. So, since tinayo ko yung Mrs. Universe Foundation, sila na talaga yung sinusuportahan natin na institusyon. Ang galing. And yan, so every time na meron akong event, talaga, major event, talaga andyan sila to showcase their talents and pakita nila na yung galing nila. And I'm so proud of yung mga anak. Kaya ka blessed because you also give. Hindi ka lang nagre-receive, kundi nag-give ka rin. Yes. And thank you din sa mga lahat ng queens ko na talagang sobra yung suporta. Alam mo, natutuwa ako kasi after the event, syempre hindi naman lahat pwedeng, to be part of ng top 5. Correct. Pero andyan sila lahat. Andyan pa rin. Thank you kay ating Queen Jenny Mercado na andyan pa rin, ating Queen Susan, Queen Angela, and Queen Vivian. Meron pa ba ako nalilimutan? Yung last year's queens. Yan, sina Jemima, Mary Claire, Joy, Orta. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo and to all your family. And ang aking mga anak na talagang ang gagaling. Ang galing-galing. International host na si Isa. Yes. Alam mo naman, pagdating kay Isa, alam mo naman ako, fan ako na anak mo, no? Ako din, fan ako nila. Pagdating sa anak, nagiging tayo correct, no? Oo, nagiging katulong tayo, nagiging kasambahay, at kung ano pa, alalay. Oo. Yan, happy ka sa result ng queens mo? Happy ako. And I'm happy to, na naging tayong host country. And happy ako to meet all of these beautiful women all over the universe na parte na siya ng family ng Mrs. Universe Philippines. Ayan. Queen, bago kita pakawalan, pasalamatan mo muna. Baka may gusto ko pang pasalamatan. Yes, thank you to all my sponsors. Lara Vea, thank you so much. DOT, thank you po sa inyo. Sa lahat ng press medias na dumating. And sa inyo, ikaw, Attorney Ton, and all the medias na talagang sumuporta from 2019 na candidate pa lang ako hanggang ngayon. And sa mga susunod pang taon natin. And watch out kasi I have an international fashion show this next year by Feb or March yan. So dito yan gagawin sa Philippines. And basta kakaiba siya, may twist siya na gagawin. And ano pa ba? Don't forget the Kingsford. Of course, Kingsford, Manila Hotel, Okada Manila, PAEC, A-Museum, all the national Pilgrims, directors. Of course. Yes. Pilgrims, Eco Park. Maraming salamat. Rosa, Ilos. Thank you sa inyo. Lagi kayo nandyan to support me. Sogo Hotel. Yeah, thank you. Aficionado. Lahat ng judges ko na dumating, Tito George, isa-isahin ko pa ba yun? Lahat po kayo. And lahat ng sponsors na nandyan. Sa buong team ng Mrs. Universe Philippines, hindi mangyayari to. Correct. Kung hindi dahil sa inyo. IMAC, Direct Georgie, sa team, sina Beth and all the team. Thank you so much. And of course, all the national directors and kay Sava. All the national directors and of course, my dear Sava Chekov. Ayan. Thank you so much. I love you so much. Ayan. And of course, kay Maggie, no? Baka kasama na yun sa family. Yes, kasama na yan. And syempre, yan si Lowan, which is the brother of Sava also. Kasi my daughter naman, Ina, will compete for international naman. Yes, at i-guess ko rin yun dito. Yes, i-guess mo yan, si Ina. Tama. Saka yung Chinese guy. Ay, yung Chinese guy. Ay! Parang ako kinikilig na. And pwede ba ako mag-good luck sa daughter kong si Isa? Of course. Yes. Good luck and please support my daughter Isa Uy for the Miss Chinatown. Yes. Please support Mr. and Miss Chinatown also. October 26 na po yan. Ayan. Pero kinikilig talaga sa Chinese. Isa pa nga sa Chinese guy. Hindi, we're brothers naman talaga. Mas may brothers kami. Nagulat lang ako kasi parang after 2019, ay kumpleto yung mga crushes ko nandito. Parang teenager na. Pero nandun siya to support me also. Nakakatuwa. Ayan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Queen. Yes, thank you so much. And I would like to congratulate the winners ng ating Mrs. Universe International. Siyempre si Mrs. India. Oh, grabe. Thank you. Siya yung ating Mrs. India. Congratulations for being the winner of Mrs. Universe 2025. Yan held at Okada, Manila last October
8, 2025. And to our second place, of course, Queen Vivian Caramba. Yes, and top Filipino 25, Pride. Susan Chin, and lahat ng ating mga nanalo. Yeah. Yan. Congratulations to all of you. Thank you Ayan. again. Okay. And please like Mrs. Universe Philippines page and Charo Laude. Yeah. At abangan ang third edition sa Pilipinas. Abangan ang third edition at yung aking song sa Spotify, Charo Laude. Yan. Mali mo magka-concert tayo sa susunod. Anong title ng song mo? Yung aking Anak. Anak? Anak, yes. Anak by Charo Laude po yan. It's about the story of a mother, unconditional love of a mother to the children. Ay. Pagay talaga sa'yo yun. Yes. Mali mo, susunod concert na. Correct. Maraming salamat, Queen. Thank you so much. Thank you so much. Alam ko super busy ka pero pinagbigyan mo pa rin ako. Yes, naman. Ilang buwan na to na bago nagkatotoo. Yes, and thank you for your yung love and support mo, not only for me but also for my kids, especially for the 2 girls and for the organization of Mrs. Universe Philippines. Maraming salamat. Ay, lagi ako nandyan para sa mga anak mo. Pag nakita niyo mga anak nito, sorry ha, pag nakita niyo mga anak nito ni Queen Charo, mas maganda kaysa sa kanya. Sorry, Queen, ha? It's okay, okay lang. Ang gaganda, super ganda talaga. Pag nakita mo, ang Diyosa, ay, nakakatulala. Lalo pa nagsalita na yung si Isa, may melt ang heart. Maraming salamat, Queen. Thank you so much. Maraming salamat. Ang sarap palang mag-guest talaga dito sa I Spotted. Ayan. Diba? Thank you. Maraming salamat. Thank you. And you're one in the universe. Yes! Sa ulado ko na yon. Maraming salamat, mga kaibigan. Thank you so much sa inyong pagsubaybay. At syempre, maraming salamat, of course, sa ating Diyosa, ang aking Queen Diyosa, na kapatid na rin, mga kaibigan. Walang iba ako hindi ang National Director ng Mrs. Universe Philippines and the host country ng Mrs. Universe for 2 times, for 2 years already, at magte-third pa yan, and marami pa yan. Maraming salamat. And of course, huwag niyo pong kalimutan, everyday po ang ating I Spotted Podcast Edition. Maraming po salamat and bye! Bye!